Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Denise Mayugan. Halina at makinig sa aking kwentong pinamagatang Ang Palayo ng Bahaghari ni Gladiola L. Delin. Si Lope ay isang bata, ngunit siya ay sakitin. Madalas hirap siyang huminga dahil sa upo. Ayoko pong inom na gamot, Inay. Napakabait po ng lasa at takot din po ako sa doktor. Anak, ilagay ko na itong gamot mo para ikaw gumana. Hindi na po maaari, Inay. Huwag kang malulungkot kasi gagaling ka, sabi ng kanyang ama. Nang umalis ang kanyang magulang, tumungaw siya sa bintana. Ganda-ganda siya sa kagubatan. Nang lumitaw ang isang bahaghari, "Bahaghari! Saan kaya ito nagmula?" Dumaan siya sa likod bahay upang hanapin ito. Tumakbo at tumalon siya. Tinampasan niya ang lalaking bato. Sumabit ang buhok niya sa sanga. Kaya hinawi niya ang mga baging. Nang nakarating siya sa dulo nito, nakakita siya ng kakaibang palayo. Dahan-dahan itong hinawakan at bigla lumiwanag ito. Nagkaroon ito ng mata, ilong at bibig. Nagsalita ito. "Kamusta, kaibigan? Ano may tutulong ko sa iyo? Napakapalad mo naman at natagpuan mo ko. Bawat kulay ng bahaghari ay mayroong kapangyarihan. Pula, katapaan. Tahel, kasiglahan. Dilaw, kasiyahan. At berde, gamot sa masakit. At marami pang iba. Dahil napakatyaga ang bata, bibigyan kita ng isang gantimpala. Pumili ka ng kulay na iyong kailangan. Paano ko po ito gagamitin? Hawak-hawak mo o bigkasin mo ng 3 beses ang kulay na iyong kailangan. Sige po, salamat po. At dahan-dahan itong inuwi sa bahay. Pag-uwi niya ay inilagay nito sa isang baon na nandito niya sa kusina. At nakatulog na nga siya sa sobrang pagod. Nang hapon din iyon, nagluto ng isda ang kanyang nanay. Nakita niya ang palayok ni Lope. Kinuha niya ito, ngunit sa sobrang pagod, nabitawan niya ito. Nabasag ang palayok. Sumabog ang mga kulay sa paligid. Nakagandi, naglaho. Nagising si Lope sa ingay. Dali-dali siya pumunta sa kusina. "Ano pong nangyari, Inay? Nasaan na po yung mga kulay? Hindi natin kumuha ngayon." "Anak, ano ba kasing mayroon sa palayok na iyon?" "May wala pong palayok na iyon, Inay. Gagaling na po sana ako doon." Dali-dali siya pumunta sa kwarto at nagulong. Sinundan naman siya ng kanyang magulang. Humingi sila ng tawad kay Lope. "Anak, pasensya ka na. Hindi namin alam na mahiwaga pala ang palayok na iyon. Ngunit hindi mo kailangan ng kapangyarihan upang ikaw ay umaling." "Oo nga,